Dito na nga ba mamamatay at magtatapos ang pakikipaglaban ni Ryomen Sukuna? Hindi na siya makagalaw at nakatutok na sa kanya ang ready to launch na Hollow Purple nitong si Yuta. At kung babalikan natin ang chapter 235, may kita natin na ang reaksyon ni Ryomen Sukuna nang magamit ni Gojo ang kanyang manual activation ng Hollow Purple ay kaparehong-kapareho ng reaksyon na ipinapakita niya ngayon nang ginagawa na nitong si Yuta ang Hollow Purple. Pero kahit nasa napakagipit na sitwasyon na ito, napakarami pa rin ang naniniwala na makakasurvive itong si Ryomen Sukuna sa combination attack ni Inumaki at nitong si Yuta. Nasa sobrang tindi nga kung makakasurvive pa itong si Ryomen Sukuna, napakaraming nagsasabing plot armor na lang ang magliligtas sa kanya at ang author na si Gege Akutami. Kaya naman let's break down kung ano ang mga pwedeng gawin ni Ryomen Sukuna para makasurvive sa attacking to. Ang pinakaunang bagay na pwede nating i-consider ay kung kasing lakas ba ng Hollow Purple ni Gojo Satoru ang gagawing Hollow Purple nitong si Yuta Okkotsu. Although nasa katawan na nga ni Gojo Satoru itong si Yuta para magamit ang Limitless, nabanggit mismo sa chapter na hindi pa ganun katindi ang mastery nitong si Yuta sa paggamit ng curse technique ni Gojo Satoru. Dahil napaka-eksi lang naman ang duration na ginawa nila para makopya nitong si Yuta ang curse technique ni Gojo. Alam naman natin na nagawa lang ni Gojo Satoru na gamitin ang kanyang purple matapos ang isang awakening laban kay Toji Fushiguro at nagkaroon siya ng napakahabang practice para mapagpatuloy na ma-master ang kanyang curse technique kasama ng kanyang 6 eyes. Na kung ikukumpara natin kay Yuta, napakatindi ng pinagdadaanan niya ngayon dahil sa loob lamang ng 5 minutes ay kailangan niyang ma-pull off ang mga feats na ginagawa ni Gojo sa paggamit ng kanyang curse technique. At kahit pa sabihin na nagkaroon naman siya ng training at pagpapractice kasama si Gojo noong nangyari ang perfect preparation arc, hindi pa rin yun sapat dahil nagkaroon lang naman sila ng isang session ng soul swap training kay Gojo Satoru na hindi naman talaga magiging sapat para ma-master niya ang lahat-lahat sa isang session lang. Nabanggit din na sa mga nagdaan na mga users ng 6 eyes or ng Limitless, nahihirapan ang mga sorcerer na yon na gamitin kahit na ang isa lamang sa dalawang abilidad na yon. What if pa itong si Yuta Okkotsu na dalawa ang kailangang masterin in combination and in sync sa loob lamang ng short duration of time? At isa pa sa tuwing gumagamit si Gojo Satoru ng kanyang imaginary technique na ang Hollow Purple ay may kita talaga natin clearly na nag-overlap ang red at ang blue na para bang nagtuturn ito sa isang Venn diagram na merong overlapping na part. However, sa paggamit ni Yuta Okkotsu ng kanyang Hollow Purple, walang overlapping na nangyayari at para bang nagmi-meet lamang ang dalawang bilog. Does it mean ba na hindi ganon kaganda ang harmony ng paggamit ni Yuta Okkotsu ng red at ng blue para magawa ang purple na maaaring maging dahilan kung bakit hindi pwedeng maging kasing lakas ito ng ginagawang purple ni Gojo Satoru or at least mas mahinang intensity nito? At worst case scenario, pwedeng hindi ito gumana at hindi ito ma-deploy nitong si Yuta na dahilan kung bakit makakasurvive si Sukuna. Pwede ding ma-launch niya ito subalit hindi niya ito completely makontrol kaya hindi ito tatama kay Ryomen Sukuna or tumama man ito hindi naman yung napakalakas at kasing lakas ng ginagawang purple ni Gojo kaya makakasurvive pa rin si Sukuna with minor to major injuries. Pangalawa naman, may mga nagsasabi na pwedeng hindi na ma-launch ni Yuta ang kanyang Hollow Purple nang dahil sa matatapos na ang kanyang time limit. But I think that is very unlikely guys dahil alam naman natin na matatalino especially ang mga special grade kaya hindi naman siguro ganun ka-ignorante si Yuta na gamitin pa ang Hollow Purple at patagalin kung alam niyang hindi naaabot sa oras ng curse technique ni Kenjaku. And it is also stated mismo sa chapter 263 na may 3 minutes left pa itong si Yuta para gamitin ang katawan ni Gojo Satoru na nangangahulugan lang din na hindi pa siguro mamamatay si Ryomen Sukuna dahil napakatindi kung mangyayari pa ang countdown ng paggamit nitong si Yuta ng curse technique ni Kenjaku habang nasa loob ng katawan ni Gojo Satoru dahil yun ang magsisilbing para bang climax ng pakikipaglaban niya kay Ryomen Sukuna na mangangahulugan lang din na kung mangyayari pa nga ang pagkakataon na yun, makakasurvive pa talaga si Sukuna para mangyari pa ang laban na yun. Ngayon alam kong ito ang isa sa mga inaantay nyo sa pwedeng gawin na Ryomen Sukuna, ang paggamit niya ng kanyang binding vow. Alam naman natin na sa sobrang dami na ng ginawang binding vow ni Ryomen Sukuna para lamang makasurvive sa nangyayaring laban sa Shinjuku ay napaka-cornered na niya at napakaliit na at napakanaro na ng choices niya sa paggamit ng iba pang mga binding vow. To the point na naapektuhan na nito maging ang mga kondisyon at mga factors ng paggamit niya ng kanyang curse technique maging ang paggamit niya ng furnace. Kaya naman surely kung gagamit man ng binding vow si Ryomen Sukuna ay pipili siya ng isang binding vow na napaka-efficient na magagawa siyang matulungan na makasurvive habang nagkakaroon ng napakaliit and minimal na trade-off. Isang binding vow na magbibigay sa kanya ng bare minimum na abilidad para maiwasan ang Hollow Purple or at least makasurvive dito. At isa sa mga naisip ko dito
ay ang isang binding vow na magcha-change ng kanyang position or maglilipat ng kanyang posisyon para makaiwas sa gagawing hollow purple nitong si Yuta. Kahit pa sabihin natin 1 meter lang or kahit pa less than a meter, as long as hindi siya tatamaan ng hollow purple nitong si Yuta, gagawin niya yun. To the point na para bang lalapat na talaga ito kay Sukuna pero hindi pa rin ito magkakaroon ng contact. And considering na ang ginawa lang naman niya ay magkaroon ng change in position, hindi ganoon kabigat ang hihilingin at ang kapalit na kukunin sa kanya ng binding vow. I guess not unless binding vows work based on situations. Another possibility is that pwedeng magkaroon ng external help na tutulong para makasurvive si Ryomen Sukuna. At ang isa sa mga external help na yun na tinutukoy ko ay walang iba kung hindi si Uraume. What if at some point, sa sobrang tagal na nangyayaring laban ni Uraume at ni Hakari ay ma-reach na nila ang point na kung saan ay naubos na ang luck nitong si Hakari at napatay na siya ni Uraume. Dahil sobrang tagal na din ang huli nating makita si Hakari at si Uraume mula pa nang magamit ni Sukuna ang kanyang furnace. Then it wouldn't be surprising kung sa pinakaunang page pa lamang ng pag-release ng chapter 264 ay makita natin ang paglalaban ni Hakari at ni Uraume. Isa din sa mga tanong at magiging malaking factor dito ay magtatagal ba ng sapat na oras ang paggamit nitong si Inumaki ng kanyang cursed speech? Paano kung bago pa man lamang mai-release at tumama kay Ryomen Sukuna, ang hollow purple nitong si Yuta ay mag-wear off na agad ang cursed speech ni Inumaki at makagalaw na naman si Ryomen Sukuna na dahilan kung bakit hindi ito magkakaroon ng contact sa kanya at ma-evade niya talaga to. Dahil kitang-kita naman natin kung ano ang naging drawback kay Inumaki ng isang gamit lamang ni Inumaki ng cursed speech sa King of Curses. May mga nagsasabi rin na pwedeng tawagin nitong si Ryomen Sukuna si Mahoraga. But I have no comments about that yet dahil hindi pa naman nagkakaroon ng confirmation kung kaya bang gamitin ulit ni Sukuna si Mahoraga sa loob ng 10 Shadows dahil pinatay na nga ito ni Gojo Satoru nang gamitin niya ang remote activation ng Hollow Purple. Pero since alam din naman natin na matapos mamatay ng isang Shikigami sa loob ng 10 Shadows ay nagme-merge lamang ito sa mga surviving pa, nangangahulugan lamang ito na kahit na hindi natin makita si Mahoraga na maisamon ulit, ay makikita naman natin ang isang mas malakas na version ng Shikigami na mas malakas pa kay Mahoraga. Dahil since namatay na nga si Agito at si Mahoraga, nangangahulugan lamang yun na magme-merge ang dalawang yun papunta sa isa pa sa mga surviving Shikigamis. Which at some point, pwedeng makita natin ang singularity at pinakamalakas na Shikigami na combination ng lahat ng 10 Shadows. Or maybe this will be the very moment na gagamitin na ni Sukuna ang domain expansion ng 10 Shadows. At kung babalikan din natin ang chapter 235 na maikukumpara natin ang mismong nangyari na nakalalamang ng higit itong si Yuta at si Gojo sa paggamit nila ng Hollow Purple habang itong si Sukuna ay may magkaparehong facial expression maging sa chapter na yon, ma-off-screen din ba itong si Yuta sa susunod na chapter? But maybe at this point, hindi na World Gutting Slash ang papatay kay Yuta, hindi tulad ng nangyari kay Gojo Satoru. Dahil nag-take na nga ng napakalaking sakripisyo itong si Ryomen Sukuna para mapatay lamang si Gojo way back then na kinakailangan niya na ngayong gawin ang hand sign at ang chance para ma-launch ang World Gutting Slash. Meaning kahit na ma-off-screen niya pa si Yuta sa susunod na chapter, hindi na World Gutting Slash ang gagamitin niyang atake para gawin yun. But what do you guys think? Makakasurvive ba si Ryomen Sukuna? Mamamatay na ba siya? Or ano ang pwedeng mangyari sa susunod na kabanata? I would love to hear your opinions kaya please put that in the comment section below para makadagdag pa sa ideas natin. If you reached this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at ring the bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents, especially sa spoilers and full chapter reviews. Also, don't forget to follow our Facebook page at ang ating official TikTok account. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on Chapter 264 Spoilers.